May buntag mga suking tigpaminaw dinhi sa DOSR hilabihan na sa naglantaw sa atong online platform ug diha sa kahanginan. Ako din yung higala si Apostle Jasper kauban ako karon si Teacher Rose Ann, Evangelist Maben ug si Dr. Faulkner. May buntag ninyong tanan. Good morning. Ato sila greet tanan na daw mga viewers ng Lantaw na no nga nagpadayag sa ilahang matag presensya. Good morning ni Chief Arlene. We also have Athena with us. Napod si Si Alborsen. Albersen. Good morning. Speakas nga dapit na to diri of course akong parents no always every day. Good mornings ni Papa ug ni Mama June and Joy Valencia sa pikas nga dapit. Aduna ba tay mga watchers sila Apostle Jasper atong lantawon diring bahina daghan po di ay no. Naa si Glaisu, Sister Naomi, Sister Net, si Melissa, Tiodi. Good morning kaninyong tanan. And ato silang invite sa ato nga mga YouTube channels. We have Music Generation Official sa YouTube channel, sa atong Apple Music na po tayo same gyapon Music Generation Official. Same gyapon sa Spotify, sa atong mga Facebook pages, aduna tayo Cornerstone Believers radio programs, CBC Church Connect, Counterflow, and Seams of Scripture. Sips of Scriptures. Grabe na ni. No? And of course, Evangelist Jayran nakapas. So, good morning, Evangelist Jayran. And na ni si Teacher Teacher Alden, Alden. si Good Jella. morning, no, Angela. Ayun. Don't forget, no, kung may mo ninyo Jella ron. i-share ni. Libre ko nga na Jilla. Yes. Good morning. No? I-share na to atong mga kuana. I-share ninyo kung mahimo ang atong live so that this could be broadcast sa all bisag asa nga end sa kalibutan ng Apostle Yes. Jasper, no? Di ba Teacher Rose Ann? Yes. Amen. Good morning sa tanan. Okay. Namas Teacher Rosan karon. Let's ask Teacher Rosan to open with a prayer. Hallelujah. Among langit nung amahan, dagang salamat sa bag-ong adlaw nga imong gihatag sa matag usa. Indeed, it is another opportunity nga mas mailhan pagayud ka namong amahan sa among matag kinabuhi. And karong orasa magatubog gud gayud mi into knowledge, wisdom and understanding. In spirit of holiness, ikaw mag-abli sa among panabutan nga ang matag pulong nga among madunggan karon may mugod gayud nga motisok ni sa among matag kasing-kasing ug hunahuna. Dili ni siya mulabayng kawang but may aduna gud gayoy kanang pagpanabot og application niini sa among matag kinabuhi. This is all I pray in the mighty name of Jesus and by your spirit. Amen. 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 And now let's continue with our study in the book of Exodus chapter 3. And we are now in verses 7 to 10. Gato ang title sa itong message this morning is Seeing, Delivering, Sending. Kanang tulo. Seeing, Delivering, Sending. Kita na to na particularly ang God's call in Exodus chapter 3 verses 7 to 10. Sa iyong magkalibog na nakita dayon ipahigawas niya ipadala. Kini nga mga kwento verb nga in ing mga form may danon kini siya niini nga to ang iskutan karon kay mas makasabot mo sa pamaagi sa Dios unsa ano to nga mosaligtas iyang compassion, mosaligtas iyang deliverance, and unsa ano to pag-response iyang calling in our own context. Evangelist Mav, Yes. basa sa ang English nga translation. Okay, I'm gonna read in NLT version. Verse 7. Then the Lord told him, I have certainly seen the oppression of my people in Egypt. I have heard the cries of distress because of their harsh slave drivers. Yes, I am aware of their suffering. So I have come down to rescue them from the power of Egyptians and lead them out of Egypt into their own fertile and spacious land. It is a land flowing with milk and honey, the land where the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites now live. Look, the cry of the people of Israel has reached me,
and I have seen how harshly the Egyptians abuse them. Now, go, for I am sending you to Pharaoh. You must lead my people Israel out of Egypt. Teacher Roseanne, palayo ko basa sa Cebuano nga translation. Nagingon diri, unya miingon ang Ginoo. Nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan didto sa Ehipto ug nadungog ko ang ilang pagpakitabang tungod sa pagdaog-daog kanila sa ilang mga agalon. Nasayad ako sa ilang mga pag-antos. Busa, mikunsad ako aron pagluwas kanila gikan sa Ehiptohanon ug pagdala kanila ngadto sa usa ka maayo ug dakong yuta. Tabunok kining yutaa ug gipuy-an karon sa mga Kanaanhon, mga Hitihanon, mga Amorihanon, mga Peresihanon, mga Hibihanon ug mga Jebusihanon. Nadungog ko ang mga hilak sa mga Israelita ug nakita ko kung giunsa sila pagdaog-daog sa mga Ehiptohanon. Karon ipadala ko ikaw ngadto sa hari sa Ehipto aron pagkuha sa akong katawhan gikan sa Ehipto. Okay. Salamat pagkanindot kayo sa pagbasa. Pero mas nindot gyud ang gibasa. Amen. Basta maayo mo basa og Cebuano Evangelist Maki. Murag feeling gina tong pulong sa Dios ba, pero kanang magilbik bitaw. Kanang English niya English arang words kasagarang nasulti o malitok niya inigbasa sa Cebuano kay Kimaw. murag makimaw. Si Teacher Roseanne kay may mo English may pa siya mo Cebuano. Gani. Sige. Ang kini nga mga verses nga ito na dungog mga higala puts a spotlight on the heart of God and the call of a reluctant leader. We can consider Moses as a reluctant leader. God reveals that he sees the oppression. Bitug-an niya nga nakita siya sa pagdaog-daog sa mga Ehiptohanon ngadto sa mga Hebrewhanon, and intends to act for deliverance and invites a human agent to participate in his mission. Kung kini nga kabuntago na ako'y giandam nga tulo ka mga hugna divisions ni nga to ang message. Ug mag-awhag kini kanato sa pagsalig o sa pagsandig sa kahingawa sa Dios. Angay ka musalig nga ang Dios adunay siya compassion. Kada bang mubati ito daw kumuton ng iyang kasing-kasing. Mo man siya evangelist compassion na siya dili na mercy. Compassion na siya ang klase ka namang katagdangoy ko yung ginukaluoy buda nila uy nanuman ni sila ang kadog-daog. Compassion na siya. Ug makasalig kita nga ang Dios mangitag pamaagi nga higawas kita gikan sa ato ang oppression. O unsaon po nato nga mo respanta sa calling sa Dios kung kita na mismo ang iyang tawgon kay lagi mo na magtuon tag kinabuhis uban mo kay ingon ta si Moses what if ikaw na ang gitawag mo na isgutan karon. Ug ang situation sa Israel nining panahon na by this point in Exodus, the Israelites are enslaved in Egypt. 400 years nang ilahang pagkaulipon. They were groaning under the harsh taskmasters. Labihan ka mga kuan ba ngilad og mga salbahis nga mga nangulo sa pagtrabaho. And they were awaiting deliverance. Ang ilang gipangita nila nga unta mahigawa sa binigabog kahimtang. Imagine Evangelist Mav sa ilang kadaghan sa ilang kadaghan Evangelist Mav. Almost million sila Evangelist Mav. Wa giusan nilang ng kabalo mo dumala unsa pagigawas. No. Ilang trabaho mo sige hila ka na law kabuya. Kaka gibuloy ka. Nana ba? So kinahanglan gyud bisan dig unsa kadaghan sa mga tao Evangelist Mav kung wa gi leader. Bisa gani ka na mag-asal sa kinahanglan ganing mag singit-singit sa kadalanan Evangelist Mav. Kung wala leader na mo mahawa ra mo na sila. Mao. No. Mo kini leader. Bulungon ra gyud ang ulo ba. Oh, pagita oro to leader. Now, sa context ni Moses is in Midian. Nga nakatiman siya, mga karnero siyang ugangan. Human siya nga mga kagyo, ng tago, gikan sa paraon, kan sa hari sa Ehipto. Kay lagi nakapatay siya. And he has a sense of inadequacy. Mabati niya og nakita niya gagalingon ni Evangelist Mama, kay ingon gid siya nga, kinsar good ko.
Oo. Kinsa raman ko nga naman taon kung gamiton ko sa Ginoo, di ko angay nga manggulo. Apan ang Dios is about to recruit him as the instrument of redemption and deliverance. Ha? Usay makita ka bang kinsa raman ko pero kung rekruton nga sa Ginoo. Mura ba gini akong sige sulti ninyo sa ako if nakadungog na mo if familiar mo sa akong mga lines mingon ko ninyo nga the heaven is not accepting applicants from earth. Instead, the heaven is recruiting people as instruments of salvation, redemption, and deliverance. Hindi na para sa kalibutan nga mga apply pa ka. Nga apply ko, mahimo ang director, manager, dayon, o gartas mga politicians, kay Republican man tang state, Democratic and Republican man tang state, so ang mga tao nga gustong mudumala, kinahanglan nga butaran gyud sa mga tao. Kung ganahan sila mudumala sa atong nasod, butaran sa mga tao kay as representative sa mga katauhan. Pero ang Dios, ang langit, di mo na siya mamili bisag feeling nimo tan-aw ng gugulingon wa kay angay. Mo lang kang Moses nga context. Og ang setting and moment ini nga panahon na mga higala is the theophany occurs at Sinai or Horeb, the mountain of God. So ganito yung theophany, evangelist ma'am. It is a manifestation of God, no, sa kalibutan to reveal on So mankind. nagpadayag ang Dios pinagi sa burning bush. So ang theophany niining panahon na nagtabo dito sa Horeb in a moment when God breaks into human history to begin the Exodus. And the message to Moses here, nga tumakita diri ang mensahe sa Dios ngadto ni Moses, mo ni siya naghatag og frame sa mga musunod pa gayud nga mga pagkitabo sa libro niini nga Exodus. Yes. Ano naman, kaya ang Dios nakabantay siya, nakita niya ang mga pagsakit o kasakit nga naanto sa mga Hebreo o ni-act siya in compassion and calls a human agent to fulfill his purposes. Mangita ito ng ang Diyos og tao ngayang gamiton. O adunay covenant backdrop ni ini nga passage mga higala. Kay ang kagawasan man gud nga ihatag sa Dios sa mga katawhan sa Israel is deeply rooted in God's covenant nga faithfulness to Abraham, Isaac, and Jacob. Sa ako naghihingon kagahapon og sa adlaw, ang Dios mapugos gyud siya og luwas sa mga katawan sa Israel kay naa man siya kasabutan ni Abraham ni Isaac ug ni Jacob. And God's self-disclosure niini nga ang Dios mismo nagpakita siya, nagpadayag sa kagalingon, anchors the mission in His steadfast commitment to His people. So angay kang malipay niini nga ang rason di ay nga magpadayag ang Dios sa tao dili tungod kay magpasikat siya. Ang rason di magpadayag siya nimo tungod kay duna siya commitment sa pagtabang ug pag-atiman sa mga tao. So bingo kang Lord, reveal yourself to me. Lord, reveal yourself to me. So, sa tinud-anay lang, bisag dili pa ka moampo niya na kay si Moses, wala kay gaampo si Moses kay hara ganito at iman gisig mga kaniro kanding. Pero mga nung siya may gipadaygan bi. Na ano yung mga Kristohanon sig ingon, Lord, reveal yourself to me. Hangtod karon wa gid mi-reveal ang Dios nila. Mora po. Si Moses noon nga igora siya nakatiman sa mga kanirog mga kanding. Dito hinuon ang Dios nagpadayag niya. Ha? Now, ato na yung theological context nini nga passage mga higalang. Kini nga verses man gud. Foreground God's active compassion, His initiative to save, and the pairing of divine initiative with human participation. Yes, ang Dios mang una-una gina siya pangitag pamaagi nga mamuhat siya pero kanunay na siyang parisan og tao. Kinahanglan nga dunay tao manginlabot niya na. And it also signals the personal risk and faith required of Moses as the chosen instrument. Kay bisan pa kapila ang Dios mamugos ni Moses o si Moses dili po siya. Ha? Now, adunay practical po nga context ani. If dunay theological context, of course, na dyan na siya practical context. Alang nato nga nagabasa ni ini nga passage. Kini nga mga verses, verse 7 to 10, nag-challenge ni kanato to recognize God's attentiveness to injustice. Nga ang Dios di ay dili din siya buta og bungol sa mga pagdaog-daog mga kabuang ni ini nga kalibutan. And we can recognize that
attentiveness. And we can trust His power to save, and we can consider how we might join Him in His redemptive work, whether in shepherding every day sa atong kinabuhi or serving in leadership roles. Mga higala, sa mata sa Dios, ang oppression is dili na siya nindot. Pag ingon sa Biblia gani, nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan dito sa Ehipto. And I know their sorrows. Nagpakita kini siya sa God's intimate concern for the vulnerable. Dayon, kanang ingon dia, I am come down to deliver. Busa, mikunsat ako aron pagluwas kanila. Usa ka na siya ka mark sa transition from God's plan to Moses' participation, highlighting the cooperative nature of redemption. Uga, kining the theophanic nga preface diri to the authority Moses will receive. Pag-ingon sa Ginoo niya, I will be with you. Ingon ang Ginoo niya nga, busa adto kay ipadala ko ikaw, ubanan ko ikaw, I will be with you. Usa ka na siya ka theophanic preface to the authority Moses will receive, including God's promise of presence. So ang tulo ka mga bahin niya itong mensahe mga higala, ako ihatag ninyo. Number 1, God sees, hears, and knows the oppression. Ang Dios nakakita, nakadungog ug nasayod sa mga pagdaog-daog. Unsa Teacher Roseanne? God sees, hears, and knows the oppression. Unsa ka digikon sa verse 7? Mingon diri, unya mingon ang Ginoo, nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan didto sa Ehipto, ug nadungog ko ang ilang pagpakitabang tungod sa pagdaog-daog kanila sa ilang mga agalon. Nasayod ako sa ilang mga pag-antos. What pasabot ana Teacher Roseanne that God is not distant. And this is not distant. This is not distant sympathy. Amen. It is intimate knowledge and moral concern. Kalamian ang pag-istorya, ha? Kaya sabi niya, miyot ang Diyos nga, Moses, nakadungog og balita nga, mura kuno naglisod ang mga Hebreo, ang mga Hebreuhanon. Tinuod ba na Moses? Ay, pala ko na kung adto nito Moses, kaya kung tinuod ba na siya? Wala eh. Niingon ang Biblia nga, nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan dito sa Ehipto, ug nadungog ko ang ilang papakitabang tungod sa pagdaog-daog kanila sa ilang mga agalon. Nasayod ako sa ilang mga pag-antos. So, sakto ba itong point, Evangelist Map? God sees, God hears, sees, and hears, knows and the knows. oppression. Kaya sa verse 7, kumplito mo na. Nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan. Seen. Ha? Diyon, nadungog ko ang ilang pagpakitabang, then nasayod ako sa ilang mga pag-antos. Naibutan ko na sa imong kagalingon kung ikaw na kay problema karon hila ka. Langit ng amahan tabangay ko kay pait kiling ako amo na ko giunsa ko gidawdaog ko niini or kini kong silingan o kini nga kong kuan. Or bitaw tong bisa katong bata nga 9 years old bitaw nga gisumbag siya kung mga isog tabang sa Dios, mohilak to siya. Mingon gid ang Dios, I see, hear, and know the oppression of that boy. Ya karon. Tuo ka nga mo kanaog ang Dios ug siya may mangunay luwas. Nag-involve na sa human participation. Yes. Mo na siya wala masabti sa Kristiyano ng ubang mga tao nga mga alang-alang pagka-Kristiyano mahimong itiis og kalit. Kung ang Dios tinuod ngano man may nga gi-rape man nga kung mangod patay man niya ngano man ang man siya at buhi. Paminaw jud ni higala kay ato din ang badbaro ng imong mga kalibog ning. Kini man gud nga observation grounds. Kini siya atong mga nakita ba nga panghitabo din ning istorya. Nagapadayag kini siya sa entire deliverance project in God's character. Because He is a God who notices injustice. Amen. And cares deeply about the afflicted. Ayaw pag-unahon na nga, wala ka kita ang Diyos, wala ka dungog ang Diyos, wala ka sayod sa mga pag-antos. So I encourage you this morning, bring your burdens to God who sees. Na kay mga kabugat, dalhan ni siya sa Diyos nga nakita sa imong mga kasakit.
And if you suffer, you are not unseen. Ay pag-ingon kung wala kakita ang Dios. If others suffer, you have a Father who cares deeply and invites you to bring their pain before Him. Susugod ka ron. Kayo sige oga puro ra luom-luom. Idangoy-ngoy na sa Dios sa langit. Isumbong na niya. Kay mangitag pamaagi ang Dios unsaon na siya pagsulbad. Ingon ana ra ang sikreto. Number 2, Evangelist Muff. Yes. God plans deliverance from rescue to real transformation. Yes. God plans deliverance from rescue to real transformation. Ang Dios magplano na siya kagawasan. Kay gidaog-daog muning mga Hebrewhanon, mga Hebrew people, gidaog-daog mo siya. Ang Dios nagplano siya unsaon niya nga mahigawas ning mga tawhana. Kay dili na madalag magic Apostol Jasper. Mingon niya, magic ko na to ni kay ako Dios bitaw ko. Gikas Egypt na nagkanaan. Dili man na madalag na. Kaya naa may balaod ng subayon nining kalibutan na balaod dili lang balaod sa government kundi dili balaod gis mismo sa nature. Dili po na bastos ang Dios nga iya mong pangbuluton karon nga pagtulog sa mga Egyptians pagmata nila wala na diha. Tanang tao kay nang ang mga lawas gipang nang lutaw nas kahanginan to nag ning travel nas panganod. So dili na ingon na ka kuan. Binuang na siya, supak na siya sa balaod sa nature. So bisan ang Dios garespeto siya sa balaod sa nature. Pag-ingon sa Biblia sa verse 8, paliw ko basa pa sa Jasper. Verse 8, busa. Sa verse 8. Busa mikunsad ako aron pagluwas kanila gikan sa mga Ehiptohanon ug pagdala kanila ngadto sa usaha ka maayo ug dakong yuta. Tabunok kining yuta ug gipuy-an karon sa mga Kanaanhon, mga Hitihanon, mga Amorihanon, mga Perisihanon ug mga Hibihanon ug sa mga Jebusihanon. Kanang gingon sa Biblia ito, busa mikunsad ako aron pagluwas kanila. So dingon siya Evangelist Mav nga siya muluwas. I am come down to deliver them. So the scope is expansive. Dako. And deliverance from oppression and elevation to a land promised to them. A future shaped by God's covenant purposes. Dili lang kay iyang kuhaon ning mga tawhana, kundi iyang ipahimutang didto sa tabunok nga yuta nga gipuy-an na narabay nagpuyo daan ni Evangelist Bob. Kada ko problema na nagkada nagpuyo daan. So makapangatol ko ako may Ginoo sa mo na ko na i-relocate na ko ni sila. May mo. Papawaon na ko ni sila. Sao man na ko ni. May untag sa buton nga wala pa nagpuyo daan ang Apostol Jasper. Nana ba nagpuyo mga Kanaanhon, Hitihanon, Amorihanon, mga Perisihanon, Hibihanon, Jebusihanon ug mga Hilabtanon. Kana maragwa pa na napahawa, no? Oy, hallelujah. Mga igala, kini nga ato agisgutan ning kagawasan nga ang Dios nagplano siya kagawasan. Deliverance here is not mere emancipation from hardship, which is more common kasagaran sa understanding sa mga Christians nga ang papray ko pastor nga deliverance ko pastor kanang pastor kanang pray ko nga ma-deliverance ko. Tuganan mo na ako ang deliverance sa Bible is not mere emancipation from hardship. Dili lang kay luwason ka gikan sa imong kalisdanan. Actually, ang deliverance yun ha akong karoon. Deliverance is a redirection of a people toward a new homeland. Kisa may ganahan yun. Ako sayo nun ha. Deliverance is a redirection of a people toward a new homeland with a God-guided trajectory into blessing, obedience, and covenant life. Moon ay tinuod deliverance. Nagkuha di ba, Ivan Map? Taas kayo? Hindi nga itong mga listeners karon sa station, kayo mo nagkuha nila nakuha sa. So, deliverance is not mere emancipation from hardship. It is a redirection of a people toward a new homeland. Usa ni siya kapag usab sa Dios sa direction ngadto sa bag-o nga kahimtang, bag-o pinuy-anan sa tao nga dunay
Dios nga nagagiya with a God-guided trajectory into blessing, Amen. obedience, and covenant life. So, tanang tao nga mingon siya, magpa-pray siya, magpa-deliverance siya, pero di ka mo siya mo obey sa word of God, patay kang bata ka. Humantaan ng kalakihan. Mao. Because ang tinuod nga deliverance, mingon siya, Pastor, magpa-deliverance ko, Pastor, kay kano adik ko, Pastor, gunahan ko, Pastor, nga di na ko magsigi, ka na hunhuna, Pastor, nga magsuyop ko. Nya, sige. Nya, humag-deliverance, magsigre ka po kakuyog sa mga adik. Na. So ano to pag deliverance na? Ang understanding karon sa mga tao sa deliverance is kanang ora ganahan na sila i-pray over na sila then may magbuot nila kung unsa ilang lifestyle, ang ilang old lifestyle lang gyapon. So ganahan ka mudugang ang even ma'am. Ang what God is trying us to kanang butang sa to mga kasing-kasing is ayaw ra og kanibitaw ng anticipate nga kutubra ka og kanang gipagawas ka. Ang God is basically telling us nga sa imong pagkagawas, no, marag manok ba gipabuyan ka dayon pagkahuman asa na ka. So gitagaan ta sa Dios og safe place nga itudluan ta nga kung no pagkauson ta niya nagyud tay kapaingnan. We have somewhere to go and we could enjoy kung unsay gikahatag yun, and that's real freedom, no, nga naay obedience to God. And in every kind of obedience, nagyud po na panalangin gikan sa Dios. That's how you could experience tinod nga freedom. It's not merely nga, okay, you're free, then what now? No, ang nakanindot sa Dios, He has a plan for us. Kabantay kay Evangelist ma'am nga balhinon sila ngadto sa Kanaan. And remember ang Kanaan gisaad na sa Dios ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. So gitawag ni siya covenant life. Kini nga kinabuhi ang giandam sa Dios, resulta ni siya sa kasabutan. Amen. Now, if arita karon sa New Testament kay wala naman tayo literal nga Kanaan karon, wala man tayo literal karon nga promised land nga atong puy-an didto. Ito naay gitawag promised land church, Kanaan school, ana unsa pa na. Pero ang giandam sa Ginoo natong kinabuhi, ipahigawas ka gikan sa oppression ni Satanas, hoping and believing nga mamati ka sa pulong sa Ginoo, nga magpailalom ka sa leadership sa ihang mga alagad, dalon ka ngadto sa mo agi magay mo wilderness sa kinabuhi, then maabot mo didto sa giandam sa Dios nga kinabuhi, nga di ka magsisupak-supak sa imong leader. Correct. Kay yes, ang Dios nag-andam sa trajectory nimo nga ang padulungan nimo blessing jud na siya. Pero nag-require sa obedience imong leader sa church. O dayon para masinati nimo ang kinabuhi nga gisaad nga eternal life or the God kind of life. So yun ana unta dili kay ako magbuot ako kay total ituo mo ko ni Jesus Christ, then sa kinabuhi na ko I believe him personally, then siya Lord sa kinabuhi, pero di na ko ganahan lang manduan-duan ta suguon ta ng mga leader sa simbahan kay kapoy na kinahanglan mura mo ta dagin magkatawa jud kay kinahanglan nga klase ng mga tao la isulti na ni Moses aron suntukon kang Moses. Maduklan ka. lumsan jud ni Moses sa Red Sea. Hallelujah. Sa mga igala, if ikaw karon nakasinati kag mga kasakit sa imong kinabuhi, here's my advice. Trust that God's deliverance encompasses more than relief from pain. It includes shaping a new identity, vocation, and relationship with Him. So all you have to do right now is to pray for and participate in transformative outcomes. Wow. Kaya ang Dios ay ang giandam nimo dunay freedom from bondage, justice for the vulnerable, and future aligned with God's promises. Lami gid kay tanan ang giandam sa Ginoo sa tao kung mamati lang gyud ka sa iyahang mga alagad. Kani katulo importante kini. God calls and equips His people to serve. Ang Dios nanawag ug musangkap siya sa iyahang mga katawhan nga aron sa pag-alagad. Sige ngon sa verse 10, Teacher Roseanne, verse 10. Nag-ingon, karon ipadala ko ikaw ngadto sa hari sa Ehipto aron pagkuha sa akong katawhan gikan sa Ehipto. Wow. So kaning climactic line is God's call to Moses. Ningon siya ba nga, di ba? Nakita ko, dadungog ko, ug nasayod ako, di ba? Ningon siya, busa mi kanaog ako, mi konsat ako aron sa pagluwas kanila. Diyon, now adto na. Ako may Moses minuto ko nga, kita ka, nakadungog ka, nasayod ka, naog ka, pus lamang na nakadiri, at ikaw ato. Ikaw na lang. Kita di ba Evangelist Ma'am nga
God needs partnership, human Amen, partnership. amen. Evangelist True. Ma'am. Daghan jud kaayo Kristohano kasabot niini. Mm. Lo, ako direct tugad ra ko. Direct tugad ko kay dili ko ganahan nga na ako'y discipleship leader, di ko ganahan na ako'y pastor na ako, di ka na magbando na ako. Hala, ikaw na lang pag Ginoo. Hindi kay ganahan jud kang may mamando nimo. Mga higala, ang Dios dunay siya gipili nga mga alagad nga iyang gamiton sa pag-serve. Imagine Evangelist Ma'am, sa kadaghan kay mga tao sa Israel nga naa sa Egypt. Wala pa gyud sa Egypt ang iyang gipili, tuwa pa Ginoon sa Midian. Oh. Huh? Kita nimo di ba nga pag-ingon sa Dios, come now therefore and I will send you to Pharaoh. It's a signal nga nag-shift na from God's plan to human participation. Gikan sa langit, ang Diyos niingon ni Moses, Moses, nako'y plano, ako silang tagagagawasan, pero actually, payriton ka na ako, gikang Jethro. Balhin ka. Pila yung sweldo dito, valin ka na ako dire. Ina naman, ma'am. Mo lagi. Huwag mo siyang kung ari sa kalibutan, it's, pirate mo na. Pirate. Yeah. Gialukan si Moses ba yung Diyos nga kita na ko ang need mo niyang problema and you need to serve, you need to respond to my call. So God's call is not just a task, mga higala. It is an invitation to partnership in His redemptive work. Kung ikaw karon alagad kas Ginoo na mati, be blessed ni ini nga mensahe. Ngano man, kay kanaday mong buluhaton, kanaday mong ministry, kanaday gi-assign sa Ginoo nimo nga mission, is dili day na task lang. Usa din siya ka-invitation to partnership in God's redemptive work. Can you imagine? Ang Dios nakik-partner nimo. Oh. So mo nang lahi ginang panglantaw sa langit sa mga ministers. Okay? Ikaw nga namati karon nga dili ka minister nga magpatuga-tuga ka magbingon-ingon kami ng langit. Nakik-partner ba ko nimo? Kano sa among ko nibisita sa imong balay? Okay. Sorry. So kung ikaw usab karon ng alagad ka sa Ginoo, rejoice, smile niyag dako kay ang Dios dai mismo kailan nimo ug siya mo'y namili nimo nga mahimo kang partner sa buluhaton. So mga higala, mao lamang ka na nga itong mensahe ni nga kabuntagon. I hope nga nakasabot mo ni nga tumubo kayo nga exhortation, seeing, delivering, sending. Kaya ang kasing-kasing sa Dios mga higala, makikita kayo siya mga problema, mo respond siya ug dili siya magpakabutang bungol. Ang kinalang nga kita usab, we should listen for God's calling in our life, whether for leadership, service in church or community, or advocacy for justice. Kay kalipay sa Dios ng iyong anak. Yeah. God bless you.